My praise is a weapon that breaks off oppression. My song is an anthem that moves all of heaven. If my God is for me, then who can be against me? If my God is for me, you are the giant slaying, mountain moving God. You are the grave shaking, dead raising one. With a sling and a rock we can be stopped. With the blood of the Son we have overcome. You are the giant slaying, mountain moving God. My praise is a weapon that breaks off oppression. My song is an anthem that moves all of heaven. If my God is for me, then who can be against me? If my God is for me, you are the giant slaying, mountain moving God. You are the grave shaking, dead raising one. With a sling and a rock we can't be stopped. With the blood of the Son we have overcome. You are the giant slaying, mountain moving God. He is who he says he is. He's not a liar. He's not a liar. I am who he says I am, an overcomer, an overcomer. He is who he says he is. He's not a liar. He's not a liar. I am who he says I am, an overcomer, an overcomer. You are the giant slaying, mountain moving God. You are the grave shaking, dead raising one. With the sling and a rock we can't be stopped. With the blood of the Son we have overcome. You are the giant slaying, mountain moving God. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin sa umagang ito. Dinadakila at niluluwalhati po namin ang iyong pangalan dahil ikaw ang aming Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Kami po ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba at humihingi ng patawad sa lahat ng nagawa naming kasalanan sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami, puspusin mo po kami ng iyong banal na Espiritu at samahan sa umagang ito sa aming online worship service. Pagpalain mo po ang iyong mga salita na dadalhin sa amin ng aming mahal na pastor. Tulungan mo po kaming magawa namin ang nais mo sa aming mga buhay. Ang magbahagi ng mabuting balita.
Kagaya ng sinabi mo sa Mateo 28:19, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Dalangin ko po na ang iyong church ay hindi lang magdala ng mga tao, but I pray that we keep them in your presence. Gawin mo po kaming mga disipulo mo. I pray that we never become content with our outreach mission, but let us continuously strive to do better. Samahan mo po kami, Panginoon, sa umagang ito at pagpalain. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Psalm 86:8-10. There is none like you among gods, O Lord, nor are there any works like yours. All the nations you have made shall come and worship before you, O Lord, and shall glorify your name. For you are great and do wondrous things. You alone are God. Did you feel the mountains tremble? Did you hear the oceans roar? When the people rose to sing of Jesus Christ, the risen one. Did you feel the mountains tremble? Did you hear the singers roar? When the lost began to sing of Jesus Christ, the saving one. We can see that God is moving, a mighty river through the nations. When young and old return to Jesus. So bring wide your heavenly gates, prepare the way of the risen Lord. And open up the doors and let the music play. Let the streets resound with singing. Songs that bring your hope and songs that bring your joy. Dancers who dance upon the distance. Did you feel the darkness tremble when all the saints joined in one song? And all the streams flow as one river to wash away our brokenness. And we can see that God is moving, a time of jubilee is coming. When young and old will turn to Jesus. So bring wide your heavenly gates, prepare the way of the
And Jesus, I need you every moment. I need you here now. This graceful heart sing out your praise forever. And Jesus, I need you every moment. I need you here now. This graceful heart sing out your praise forever. Oh. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your love and kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your love and kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This graceful heart sing out your praise forever. And Jesus, I need you every moment. I need you here now. This graceful heart sing out your praise forever. Remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Shalom everyone! Magandang umaga po sa lahat. Ako po ay umaasa at nananalangin na sa kabila nga po ng patuloy po nating pinagdaraan ng pandemic sa kasalukuyan, ang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo ang patuloy nawang nararanasan ng bawat isa. Ngayon po ay nasa ikalimang Sunday na po tayo ng buwan ng Agosto. At ito po ay nangangahulugan na 2 araw na lamang o 2 tulog na lamang ay magpapalitan naman po tayo ng panibagong buwan. Ano po? Papasok na po tayo doon po sa tinatawag nating bear months. At ito rin po ay nangangahulugan ng panibago na naman pong season ng ating pong mga buhay. Season in a sense na papasok na po ang Christmas season. At kasabay po nito ay yung pong changes of emotion sa ating pong mga puso. Kaya nga po ang aking dalangin, nawa po sa literal man po na pagpapalit ng season ng buhay. Ito man po ay literal o ito man ay pang-emotional, nawa ay yung kapayapaan na dulot
ng ating pakikipagkaisa sa isang tunay na relasyon sa ating Panginoon sa Kristo ay patuloy nating nararanasan. Magbago-bago man ang panahon, ang kapayapaan mula kay Kristo, nawa ay patuloy nating nararanasan. Tayo po ay lumapit sa Diyos sa maikling panalangin. Father God, muli po kami nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito, sapagkat binigyan niyo po kami muli ng panibagong araw na aming sama-samang magagamit sa pagpupuri, pananalangin, pag-aaral ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa mga mensahe ng awitin na amin pong inawit virtually kanina. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran na patuloy pong ginagamit upang ma-enhance ang aming pong online worship gathering. At salamat din po, Lord, sapagkat muli niyo po kaming binibigyan po o binigyan ng pagkakataon na hindi lamang po makapanalangin para po sa kabuuan ng aming pong bansa, ng aming komunidad, ng church. But even po, Panginoon, salamat sapagkat yung patuloy niyo po kami sinasamahan maging sa pag-aaral ng iyong pong salita. Kaya Lord, ang aming pong dalangin sa umagang ito, continue to empower every one of us ng wisdom, ng karunungan, Panginoon, na nagpumula po sa iyo, upang sa gayon ang mensahe po ninyo na nais parating sa amin sa araw na ito ay ganap po naming maunawaan. Lord, salamat po at amin pong ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Matthew 28, verse 19 to 20. Therefore, go and make disciples from all nations, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teach them to fulfill all I have commanded you. I am with you always until the end of this world. Acts 1, verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, even to the ends of the earth. Bilang pagtatapos po ng ating serye patungkol sa characters of the church na ating pong tinalakay o tinatalakay sa kabuuan po ng buwan ng Agosto, balikan po natin ng mabilisan ang naunang 4 na paksa na ating pong tinalakay. Noong pong unang Sunday ay ating pong pinamagatan ng ating pong sermon na A Healthy and Growing Church. Mula po sa Book of Acts ay ating nakita kung paanong mula po sa persecution o pag-uusig na naranasan ng mga naunang believer ay umusbong, lumago, at naging malusog ang isang newly born church. It is really inspiring to look back that during those times, thousands of converts were added to the church daily. Then from Hebrews chapter 5, 11 to 14, ay atin naman pong napag-usapan ang paksang passion for maturity. As a true believers of the Lord Jesus Christ, we must assess our level of spiritual maturity so that we can pursue a higher commitment to our God. The third Sunday, mula po sa Colossus chapter 1 verse 9 to 12, ay ating pong tinalakay ang patungkol sa kapangyarihan ng panalangin sa ating buhay bilang mga mananampalataya. To encourage us to be a prayer-empowered Christian, binigyan pansin po natin yung purpose, power, at examples of prayer. Kaya nga sa anumang kaganapang ating pong pinagdaraanan sa buhay, sabi nga po natin, di ba, push lang, pray until something happens. And then last Sunday, from Philippians chapter 4 verse 10 to 19 ay ating pong napag-usapan ang ika-4 na karakter ng isang authentic church. Ang pamagat nga po nito last Sunday ay
generosity in giving. Generosity in giving that can revive our concern for other people. It will teaches us contentment, and it will engage us to commit partnership in the ministry. Yun po, yung pong resulta ng patuloy po na pananalangin. Hindi lamang po para sa ating mga sarili, kundi maging para po sa ibang tao. At gayon din po yung resulta po ng ating pong generous giving, na ito po ay hindi lamang po sa tumutugon sa pangangailangan po ng mga ating pong local church, kundi ito rin po ay nakakatulong din po para po sa gawain ng Diyos sa iba't ibang mga lugar. So today, pag-uusapan po natin ang paksang Church in Mission o ang eklesiyang nagmi-misyon. Alam po ba ninyo, nakagaya po ng word na Trinity, na tumutukoy po sa tatlong persona ng ating pong Diyos, ang salita pong misyon at ang salita pong misyonero ay pawang mga terminolohiyang hindi rin natin kailanman matatagpuan sa Biblia. Kahit ano pong buklat ang ating pong gawin. Yung pong word na missions at missionaries ay hindi po natin matatagpuan sa Bible. Yet ito po ay naging bahagi na po sa ngayon ng ating pong bokabularyo bilang mga Kristiyano, sapagkat nakatitiyak naman po tayo na ito po ay isinilalarawan, ipiniktura po at iniutos sa atin ng banal na kasulatan. Wala man po yung saktong bokabularyo, pero naandun po yung pagsasalarawan ng terminolohiyang o terminology na ating pong ginagamit ngayon, ang missions at missionary. So ako po ay naniniwala na ang karamihan po sa atin ay pamilyar sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. At ito po yung talata na tumutukoy, kilala bilang Great Commission, na itinagubilin po ng ating Panginoong Hesus sa kanya pong mga followers prior to His ascension to heaven, bago po siya umakyat, bumalik doon po sa langit. At nais ko po itong muling basahin sa inyo sa umagang ito. At ito po ay ating pong babasahin sa Mabuting Balita version. Ang sabi po rito, Mateo 28, mga talatang 11 hanggang 20. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. At nais ko rin pong basahin yung pong sinasabi sa Acts chapter 1 verse 8, mga talata na very popular, kumbaga palasakpo sa atin na mga Kristiyano. Ngunit ito po yung ating pong muli pong bibigyan pansin sa umagang ito. Ang sabi po sa Gawa 1:8, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Bago po ako magpatuloy, nais ko po pag-isipan po natin ang mga sumusunod na katanungan. First, why are there many professing Christians but not missionaries? Again, why there are many professing Christians but not missionaries? And the other one, who are the man and woman of mission? Who are the man and woman of missions? At habang tayo po ay nagre-reflect sa dalawang katanungan na ito, panoorin po natin ang maikling video clips na mayroon pong pamagat na The Command to Go. Who is the church? You are the church. Jesus told the church to go. Jesus told you to go. Has the church ignored him? Have you?
Is the church ignoring the command to go and tell them? We are each part of the problem, but we can be a part of the solution. The most glorious reason you exist is for the proclamation of the glory of God to the ends of the earth. Do you believe that? Does your church believe that? Are you living for you or Him? Repent means to change direction in the midst of what's going on. Change. The Great Commission is our responsibility. It's not a choice. Do you need to change? Does your church need to change? What are you doing for eternity? What will the 6.2 billion be doing for eternity? Church, we are Plan A, and there is no Plan B. From Matthew chapter 28 verses 19 to 20 and Acts chapter 1 verse 8, tatlong bagay patungkol sa misyon ang ating pag-uusapan. The meaning of missions, the method of mission, and the mentality or mindset of a missionary. Tatlong M po iyan, mga kapatid. The meaning of missions. Evangelism and missions both come from the Great Commission, but there is a big difference between the two. Mayroon pong pagkakaiba ang evangelism and mission. Ang evangelism po ay tumutukoy sa pagbabahagi ng gospel sa mga taong pamilyar na sa Panginoong Yesus. At sila po ay ating nakakahalubilo sa ating kapaligiran, nakakasakasama po, abot kamay. Madali pong lapitan, madali pong puntahan, madali pong abutin. Pero siyempre po, magkakaiba naman po yung kanila pong nagiging pagtugon pag sila po ay ating pong inaabot ng gospel. Pero ito po yung ibig sabihin ng evangelism, mga tao na malapit lamang po sa atin. Ang halimbawa po nga niyan ay yung pong immediate members of the family, mga kamag-anak, mga kapitbahay, mga kasama sa trabaho, na from time to time ay ating pong nakakasama o nakakahalubilo. At sa kabilang banda po, ang mission po ay tumutukoy naman sa pag-abot sa mga nations o sa mga lahi na zero knowledge o wala pang kaalaman patungkol sa Panginoong Hesus. Yung pong pagbinanggit nga po ninyo sa kanila, yung pong pangalang Hesukristo, ay talaga pong wala po silang idea kung ano po ito. Ito po ay binigyan po natin ng pansin last Friday doon po sa ating seminar o webinar na Higher Purpose. At salamat po sa mga kapatiran na nag-join. At patuloy po namin ine-encourage ang mga kapatiran na mag-join po sa atin sa natitira pa po natin mga sessions. Introduction pa lang po tayo noong last Friday. At mayroon pa hong natitirang 6 na session dito po sa ating pong webinar topic na ito. At ito po ay mayroon pong kinalaman sa missions. So yung pong dito po sa Higher Purpose Seminar o webinar ay mas bibigyan po natin ng pansin yung pong pagkakaiba ng evangelism at ng mga missions. Pero for now,
Ang nais ko lamang po munang bigyan po ng pansin ay yung pong general na difference ng dalawa pong ito. Evangelism, pagka ang ating pong inaabot ay ang mga tao na lagi po nating nakakasalamuha. Ang missions po, yung po mga tao na mga unreached, zero knowledge po, pagdating po sa pangalang Hesukristo. Kaya, yun po ang missions, ano po. At ang sabi po rito po sa ating talatang binabasa, go and make disciples of all nations. At and you will, dito naman po sa Acts 1:8, ano po, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and to the ends of the earth. Ano nga ba ang tinutukoy ng Panginoong Jesus na words na nations at ends of the earth? Ang dalawa pong terminology na ito sa mga talatang ito ay hindi lamang po nangangahulugan ng political entities na kagaya po ng mga bansang Cambodia, Japan, Singapore, Saudi Arabia at iba pang lugar na nasa listahan po ng United Nations. Sa halip, ito po ay mas tumutukoy sa mga unreached people group na mayroong natatanging sariling lengguwahe, mayroong pong naiibang kultura na pawang naninirahan sa isang lugar. Ang isa pong people group ay tinatawag po na unreached kung ang kanilang komunidad ay hindi pa po naaabot ng gospel. At kung ito man po ay nakaabot na sa kanila, sila po ay wala pa rin pong kakayahan na mag-establish ng isa pong viable o witnessing church na magpapatotoo ng pagliligtas ng Panginoong Jesucristo sa kanila mismong sariling people group. Wala po silang kakayahan at wala po talagang presence ng church sa kanila po mga lugar. Ano po. According to Joshua Project, there are still 7,000 UPGs at making up about 33% to 43% of the world's population ng around 7 billion plus sa buong mundo. No po. At mula po sa 7,000 UPGs na ito, ay mahigit pa po sa 10 people group ang matatagpuan dito po sa ating bansa, particular po doon po sa area ng Mindanao. At upang maabot ang isa pong unreached people group, kinakailangang matawid, makross ang barrier, ano po, ang dalawa o higit pang barrier. Normally po pag sinabi po na barrier in mission, kadalasan ito po ay tumutukoy po sa language and culture barrier. So, this is the definition of mission. Crossing a cultural barrier to share the gospel with a people group. Sa pagkakataon po, na ang ilang porsyento ng isang UPG ay naabot na, doon naman magsisimula ang evangelism. It is when someone from their own people group have now the ability to share the gospel with others in their own people group. So, mission po muna. Pag napasok na po ang isang lugar at meron na pong nabahagian ng salita ng Panginoon doon sa isa pong people group at sila po ngayon ay nagkaroon na po ng kakayahan na mag-witness ng saving knowledge of the Lord Jesus Christ, then doon po papasok ang evangelism within the people group. Again, mission crosses cultural and language barrier to share the gospel, while evangelism is sharing the gospel within own people group. Looking theologically at this verse, we can declare that mission is the heart of Christ. Bago pa man po dumating ang kaganapan ng ascension ng Panginoong Hesus sa langit, mababasa na po natin sa kabuuan ng 4 na gospel book na ang misyon ay nasa puso ng ating Panginoong Jesucristo. Sa isa pong pagkakataon ay nakita po natin na inabot ng Panginoong Jesucristo maging ang lahing pinakiiwasan ng mga Hudyo.
Sa Juan, Kabanata 4, ay ating mababasa na iniwasan ng mga debotong Hudyo ang isang shortcut na daan patungo po ng Judea o mula sa Judea patungong Northern Galilee. And vice versa, maiwasan lamang nila na makasalubong ang mga Samaritano. Ngunit ano po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo? Dito po sa chapter 4 ng Book of John, sinadya po niyang dumaan o pumunta sa nasabing lugar sapagkat nasa puso nga niya ang pagmimisyon. Ang abutin, hindi lamang po ang mga Hudyo. Kaya nga po, sa pagkakataong iyon, ano po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo? Inabot po niya ang babaeng Samaritana doon po sa isang balon. And after that encounter with the Lord Jesus Christ of that Samaritan woman, ano po ang ginawa ng Samaritan woman? Ang Samaritan woman po na mismo ang nagpaabot ng magandang balita sa kanyang mismong mga kapwa Samaritano. So, ano po ang ginawa ng Panginoon sa Kristo? Nag-mission po muna siya doon sa babaeng Samaritan woman. Then the Samaritan woman to the evangelism to his own people group. At sa John 3:16, mababasa po natin na dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na walang iba kundi ang ating Panginoong sa Kristo upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi lamang po basta kaligtasan, kundi buhay na walang hanggan. Hindi lamang po para abutin ng ilan, kundi upang abutin ang buong sanlibutan. Kahit ito po ay nangahulugan ng kamatayan ng Panginoong Hesus doon sa krus, hindi po siya nagdalawang isip na ito po ay kanyang gawin dahil ang kanya pong puso ay ang pagmimisyon, ang abutin ang lahat ng tao upang bigyan po ng eternal na kaligtasan. Yes, in our doctrine of God, God had only one Son and He puts mission in His heart. So mission is not only in Jesus' heart, it is the hope of the condemned. Kung wala pong gospel, kung wala pong mabuting balita ng kaligtasan, lahat po tayo ay helpless. Lahat po tayo ay hopeless. At lahat po tayo ay hell-bound. Dapat po doon po sa impyerno ang ating tungo. Ngunit dahil nga po sa misyon na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na nangahulugan ng pagbibigay ng kanyang sarili mismong buhay, tayo po ay nagkaroon ng pag-asa. Tayo po ay nagkaroon ng tiyak na patutunguhan na instead po na sa hell, doon na po tayo sa heaven. Hindi na po tayo helpless. Ayon nga po kay Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes." And of course, mission is the health of the church. Ang pagmimission po ay masasabi po nating bahagi ng kalusugan o paglago ng isang iglesia, katulad nga po ng ating binanggit o pinag-aralan doon po sa ating pong naunang paksa, doon po sa A Healthy and Growing Church. Since salvation through Christ has been provided for all man, sa lahat po, binigay po, pinrovide po ng ating Panginoong Jesucristo, then it must be proclaimed to all men. Dapat din po natin itong inihahayag sa lahat po ng tao, anuman pong lahi, anuman pong nasyon, Noong ang Diyos po ay nagmahal, minahal niya po ang buong sanlibutan. Nang ibinigay po niya ang kanya pong bugtong na anak, ibinigay po niya ito para po sa sanlibutan o para po sa buong mundo, sa lahat po ng lahi. Nang ang Panginoon sa Kristo ay mamatay doon sa krus, hindi po siya namatay
para lamang sa ilan. Namatay po siya para po sa lahat. So, dapat po, kung tayo po ay para po natin masabi na tayo po ay malusog na church, dapat ang pagmimisyon po ay hindi po nawawala sa puso po ng ating pong church. By this, we can say that mission of the church should always involve mission. Again, ano po? The mission of the church should always involve missions. Now, let us talk about the methods of mission. Ang sabi po sa bahagi ng scriptural reference natin sa araw na ito, sa Matthew chapter 28, teaching them to observe all that I have commanded you. At ang sabi naman po sa Acts 1:8, but when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power and you will be my witnesses. So sa simple pong pagtingin sa bahaging ito pong dalawang scriptural reference na ating pong binibigyan ng focus, simple lamang din po ang kapamaraan ng itinuturo sa atin patungkol sa pagmimisyon o sa pagsasagawa po ng misyon, pag-abot po sa iba't ibang mga lahi. Ano po ito? Turuan ng mga nations na maging mga witnesses ng Panginoong Jesus to imitate what Jesus did. Wala pong eksaktong bagay na dapat pong gawin. Wala pong kahon, wala pong box. But in general, ang sinasabi po rito, iparanas po sa iba ang pag-ibig na ating nakamtan mula mismo sa ating Panginoong Hesukristo. Let us imitate what Jesus did in doing missions. Sa mabilisang pagtanaw po sa church history, maliban po sa ating nababasa sa Book of Acts, from generation to generation, ay napakarami na po ang nagawang kapamaraanan ng pagmimisyon. Ika nga po, ito po yung mga halimbawa na masarap gayahin. Hindi naman po masamang manggaya na po. Ngunit kung ito po ay nakikita po natin na ginamit na kapamaraanan ng Diyos sa ibang mga tao, sa iba't ibang mga henerasyon, para po maipakita ho nila yung pag-ibig nila sa Diyos at pag-ibig po nila sa kanila pong kapwa, pwede o maaari po natin itong gawin na po. Ilan po sa mga halimbawa po nito? Yung pong sa ating pong church history, po, yung pong crusades of the early church, kung paano po ang ginawang pagbubuwis ng buhay ng mga crusader, makapunta lamang po sa ibang lugar, abutin po ang mga lugar na di pa naabot, mga inland, mga offshore, mga kabundukan, para po maibahagi ang gospel. Then nagkaroon din po ng mga tinatawag po na mga social and economic transformation na katulad po ng ginawa ng mga modern day missionary noong pong 1700. At yung pong gamit po, yung pagpasok po ng negosyo, pagtatayo po, pag-i-establish po ng mga manufacturing plants sa iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga lugar, ay nakapenetrate po ang gospel doon po sa mga bansang nung una po ay hirap pasukin ng gospel. At nagamit din po yung pong pag-i-establish ng mga educational institution. At ang Pilipinas po, marami pong ganyan na gamit din po ang educational institution, ay sila po ay nakaka-penetrate sa ating pong mga kapwa Pilipino. Then yung po mga charity works at sasagawa po ng mga kawang gawa, ito po ay mga kapamaraanan na naging epektibo po upang ang pagmimisyon ay makapasok sa iba't ibang mga lugar, kahit na po doon sa mga lugar na sinasabi po natin na bawal ang gospel, pero through charitable works ay nakaka-penetrate po ang ating po mga field workers. Natatandaan ko po noong pong kalagitnaan ng dekada 70, meron pong 150 mga bata, mga kids children, sa isa pong resettlement site
na talaga pong masasabi po natin na nangangailangan, hindi lamang po spiritually, but materially, financially, ano po. At ang ano po ang nangyari, meron pong isang world organization ang nakipag-partner sa isa pong local church. At ang ginawa po nila ay yung nga po pumili ng 150 mga bata sa isa pong resettlement area. At hinanap po nila ito ng mga sponsor. Pinag-aral at ibinili ng mga pangangailangan. Actually, nagkaroon pa ho ng mga rasyon sa monthly po sa kanila pong pangangailangang pangmaterial. Regular po nila itong ginawa at isinagawa at ang kapalit lamang po noong pong 150 na kabataan na yon ay umattend doon po sa Sunday School. Siyempre po, pag yung po mga bata ay umaattend doon sa Sunday School, yung pong kanilang mga nanay, mga tatay o mga kapatid ay nayayaya na rin po na mag-join sa kanila. At ito po ay ginamit ng Panginoon upang maraming tao doon po sa nasabing resettlement area ang makakilala sa Panginoon. At sa katotohanan po, mula po sa mga taong nabahagian ng salita ng Panginoon doon sa lugar na yon, isa pong local church ang nabuo. At ito po ay nireplicate hindi lamang po doon sa isang particular na resettlement area. Ito rin po ay isinagawa sa ilang pa mga komunidad na malapit lamang din po doon sa area. At marami rin po mga churches ang na-establish dahil po sa ganito pong uri ng ministry. Yung po mga sponsor, hindi naman po kilala yung mga bata, hindi naman po kilala yung mga pamilya, pero sila po ay tumulong. Ito po yung kanilang mission, ano po. Inabot po nila tayong mga Pilipino upang matulungan materially, pero at the same time ay ginamit upang ang mga taong iyon ay makakilala sa Panginoon. At alam po ba ninyo kung sino po, kung saang lugar po yung aking pong binabanggit? Ito po yung lugar po namin dito sa Balanti. At kami po ni Ate Nene ay dalawa doon po sa unang 150 bata na naging recipient po ng ganito pong uri ng ganito pong programa ng pagmimisyon mula po sa ibang bansa, partnering with the local churches. Ano po. Today, sa biyaya po ng Diyos, ang ating pong asosasyon ay mayroon pong tinatawag na 5G movement. At ito po ay pinangangasiwaan ng CBAP Cross-Cultural Vision Department. Mga kapatid, ano po ang ibig sabihin ng 5G? Groaning, greetings, giving, going, and guiding. We can go on groaning. Ano po ang ibig sabihin ng groaning? Ito po ay yung intercession o pananalangin. Pananalangin para po sa ating field workers, mga missionaries on the field. Pananalangin para po sa mga unreached people group. Pananalangin na sila po ay ma-penetrate po ng gospel using our field workers at mga partners. Then we can also go on greetings. Pag sinabi pong greetings, ito po ay welcoming. Most of the time, ang Diyos po ay nagdadala ng mga unreached people dito po sa ating lugar. Hindi na po natin sila kailangan pampuntahan sa ibang lugar, kundi sila na po ang dinadala ng Panginoon dito sa atin. At dito po sa greetings o sa ating pong sa Ministry of Greetings ng 5G, ito po yung pagbibigay po natin ng oras para po kaibiganin yung pong mga taong ito. Yung pong mga kababayan po natin, mga Muslim, mga kaibigan po natin mga Pakistani, mga Indiano, na dinadala po ni Lord dito po sa ating harapan o dito po sa ating mga komunidad. At sa greetings din po, ito rin po yung pong pagkakataon na tayo po ay makapag-ministry sa mga field workers na nagbabakasyon dito po sa Metro Manila.
Halimbawa po, kung sila po ay umuwi muna rito pansamantala, ay pwede po natin silang i-welcome. So ako nga po, I see to it na every time po na makabalita po ako ng ating po mga field missionaries na nagbabakasyon, ay given the opportunity, sila po ay akin pong ini-invite na pumunta sa church na akin pong pinaglilingkuran. At sila po ay binibigyan po natin ng pagkakataon din na mag-share ng kanila po mga karanasan. And in return po, yung pong church ay nagkakaroon po ng mga welcoming activities para po sa mga missionaries na ito. At simple lang naman po, having a fellowship with them, eating together with them, praying with them. Malaking bagay po ito sa mga missionaries po natin na alam po natin na hindi rin po biro-biro ang ginagawa pong trabaho sa mission field. Then we can also go on giving. At sa giving po, katulad po ng ating isa sa ating pong punto last Sunday, through giving, through generous giving, we can be partners in the ministry. Sabi ko nga po last Sunday, again, maliit na halaga, kapag pinagsama-sama, ito po ay nagiging mahalaga at nagiging malaking tulong para po sa ating mga kamanggagawa at para po doon sa vision field na kanila pong inaabot. Then, kung nais nyo rin po na makaranas na makapunta mismo doon po sa mga lugar na kung saan isinasagawa ang pag-mission, yung pong going ministry, pwede rin po iyan. At meron po tayong person in charge na dito po sa ating cross-cultural mission department upang sino mang nagnanais po na makapasyal sa mission field ay makagawa po ng schedule, maisaayos po kung paano po ang gagawin, kakaroon po ng mga orientation, mga preparation, at promise ko po sa inyo mga kapatid, iba po ang pakiramdam, iba po experience ang inyo pong mararanasan pagka kayo po ay nakapag-go kahit po short-term mission lang, kahit po 3 araw lamang, kahit 5 araw lamang, 1 linggo, 2 linggo. I promise you, kakaiba pong experience for the glory of God. Po. Then also, kung pwede rin po na maging isa po sa ministry po ng 5G movement, yung pong guiding. Ibig po sabihin, ito po ay yung pong ikaw mismo, kung meron ka pong kakayahan na magturo, at mag-share po ng patungkol po sa missions, ay pwede po na maging kabahagi po rito. At ang inyo pong lingkod ay bahagi po ng ganito pong klase ng ministry sa 5G movement. At kami po ay from time to time ay nagtutungo sa iba't ibang mga kongregasyon to teach about missions. So yun po, 5G po. Kung saan po kayo, tingin nyo kung saan po kayo fit na maki-join sa ministry na ito ng 5G movement, do not hesitate to inform me po para kayo po ay patuloy po na maigay dito. Masasabi po natin ito po mga kapatid na I do believe marami pa pong kapamaraanan ang maari po ipakita sa atin ng Diyos. And even these pandemics na ating pong pinagdaraanan ay combined with the internet technology ay ginagamit na rin po ng Diyos na platform sa pag-abot sa ibang lahi. So marami po talaga mga kapamaraanan, and we cannot contain those methods. Again, ang gusto ko lamang po munang ipunto lang dito, ang main point po natin dito sa methods of doing mission, imitate what Jesus did. Gawin po natin yung pong ipinakitang pagmamahal, pag-ibig ng Panginoong Jesucristo na abutin hindi lamang po ang kanya pong kapwa Hudyo, kundi maging ang ibang lahi. What then should be the mentality or mindset of a missionary? Ang sabi po rito sa talatang ating tinutunghayan, and behold, I am with you always to the end of the age, from Matthew chapter 28, and from Acts chapter 1, but when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power. Balikan po natin yung pong dalawang katanungan kanina na ating binigyan ng pansin, pinag-isipan. Why are there many professing Christians
but are not missionaries? And who are the man and woman of missions? The answer to these two questions should be the mentality or mindset of a missionary. Church, we need to understand that every Christian is a missionary. And every non-Christian is a mission field. Ang misyonero po ay ang lahat ng mananampalataya, tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Mayroong personal attachment sa Panginoong Jesus. Kadalasan po kasi, ang iniisip natin ng missionaries ay yun lamang mga tao o yun po mga taong direktang matatagpuan doon po sa mission field o yung po mga nasa tribo, mga nandun sa kabundukan. Tandaan po natin mga kapatid, maaari po tayong maging misyonero kahit hindi po tayo lumalabas ng ating mga bakuran, hindi po umaalis sa ating mga trabaho, at hindi po nagbibitiw sa anumang tungkulin sa loob po ng church na ating pong kinabibilangan. We also need to have a mindset that the Great Commandment and the Great Commission are interconnected, na ito po ay magkakawing. Kung minamahal po natin ang Diyos at minamahal po natin ang ating kapwa, walang dahilan upang hindi tayo magnais na maging bahagi ng pagsasagawa ng misyon. As we involve ourselves in missions, ipinakikita po natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. At ipinakikita po din natin ang ating pag-ibig sa ating kapwa. Ang sabi po sa Matthew chapter 22, verses 37 to 39, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and the most important commandment. The second most important commandment is like this: love your neighbor as you love yourself. Ano po makikita natin dito mga kapatid? Missionaries are people who love God. Again, personal attachment to the Lord Jesus and to His perspective is the one thing that must not be overlooked. Di po dapat natin itong kinakalimutan. In missionary work, ang isa po daw danger ay yung pong pinapalitan po natin, yung pong pagkakatawag sa atin ng Diyos ng maling perspektibo. We replace the needs of the people to the point that human sympathy for those needs will absolutely overwhelm the meaning of being sent by the Lord Jesus Christ. Wrong perspective and wrong priority. Huwag po nating hayaan na ang pangangailangan ng tao, yung pong needs ng mga tao, ang maging controlling factor sa ating ginagawang pagbimisyon. Yung bang tipong dahil awang-awa ka sa iba, kaya mo sila inaabot. Sa unang tingin, parang tama naman, ano po? Ngunit dapat makita po natin, hayaan po natin na ang command po at ang pangako ng Panginoong Hesus ang maging palagi ang motivating factor ng ating pagmimisyon. Because we love God, we will obey God's commandment. We will obey the Great Commission. Let our love for God draw us to be a partaker of Great Commission. Love God. So we are doing Great Commission. We will obey His commandment. Sa Lucas Kabanata 10 po ay ating mababasa ang pagkakasugo po sa 72 mananampalataya. And when the disciples returned from their first mission trip, alam po ba ninyo kung ano po ang kanilang nararamdaman? They were filled with joy
because even the demons were subject to them. So, tuwan-tuwa po sila. Overwhelmed po sila. But Jesus said, in effect, ganito po ang pagkakasabi sa kanila, in effect, don't rejoice in successful service. The secret of joy is that you have the right relationship with me. Itinuwid po sila ng Panginoong Jesucristo. Huwag kayong magalak, huwag kayong magdiwang, dahil sa tingin ninyo ay success ng inyong ginawa. Dapat ang makita ninyo na ang magiging sekreto ng inyong kagalakan ay ang iyong tamang relasyon sa akin. Iyon yung pagkakasabi ng Panginoon sa kanila po, in effect. So that's why in doing mission, hindi po tayo gagawa dahil po tayo naaawa lamang doon ba sa mga taong ating pong nais na abutin. Kundi ito po ang ginagawa po natin, ang pangunahin po nating dahilan dahil mahal po natin ang Panginoon. Of course, missionaries are people who love their neighbor. Kaya nga po yun yung ikalawang bahagi ng Great Commandment. Ngunit dapat po nating isa-isip ng ating pong passion for soul o ang pagnanais po ang makapag-akay ng kaluluwa ay bunga po ng ating tamang relasyon sa ating pong Panginoong Jesucristo. Marami po kasi ang mayroon pong pananaw o yung pong perspective na kapag nakapag-convert sila ng isang tao, kailangang madala din po nila ito sa kanila pong pananaw. Babaguhin po ang lahat sa taong nadala sa Panginoon, maging yung kanila pong kultura, yung kanila pong pananamit, yung kanila pong tradisyon at iba pa. Mga kapatid, do not be misled to have passion for souls just to make converts and lead them to our point of view. Remember, it is not religion that matters. It is the relationship to Christ that really makes sense. Mahalin po natin ang ating kapwa kung ano sila. Hindi yung mamahalin lamang po natin sila kung kapareho na natin sila. Kung aantayin po natin yung mga kapatid, baka abutin tayo ng muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Hindi pa mangyayari yon. Actually, marami po ang disappointed kapag ang taong nababahagian po nila ng salita ng Panginoon ay hindi rin po nila nadadala sa church. Hindi po ang dalhin sila sa church at gawing kasapi ang mahalaga. It is sharing the Word of God that really makes a big count. Our priority is to save the lost and make disciples, not the elevation of the people's need, their education, whatever po. Secondary na lamang po ang mga ito. First and foremost, we are doing mission because we love God. And because we love God, we will love other people. Hindi po tayo nagmi-mission dahil po sa awa. Dahil nagmi-mission po tayo dahil mahal po natin ang Diyos at gusto po nating sumunod sa Kanya. A mentality that God is our source of power in doing missions. Mga kapatid, hindi po tayo naging manggagawa ng Panginoon dahil sa sarili po nating kagustuhan. Jesus said in John chapter 15, verse 16, I choose you. Ako, ikaw, pinili ng Diyos. Hindi po tayo ang pumili sa Kanya. Tandaan po natin na dahil po ang Panginoon ang siya pong pumili sa atin, wala po tayong dapat ipag-alala. Because He chose us, there's no reason for us to worry in engaging ourselves in missions. Kayang-kaya po niyang gawin sa atin ang mga bagay na Kanya na pong ginawa sa mga taong nauna na sa atin. And also, most of the times, maraming mananampalataya ang tinatawaran po ang kanilang mga kakayahan sa pagmisyon. Sa ganun pong pagkakataon, ay para na rin po nilang minamaliit ang kakayahan
ng Diyos sa kanilang buhay. As I close the message, nais ko lamang pong banggitin po, sinasabi po sa Matthew chapter 9 verse 28, doon po ay makikita natin na tinanong po ng Panginoong Yesus ang mga tao, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Paraphrasing the verse, naniniwala ba kayo na ang Panginoong Yesus ay mayroong magagawa para sa iyo, para sa inyo, para sa atin? Ang Diyos po ay patuloy na nagbibigay ng ganitong uri ng katanungan sa mga mananampalataya. In doing missions, both local and global, Jesus assures us, all authority has given to me. Go ye therefore, and I will be with you always. Tandaan po natin, lagi natin siyang kasama hanggang sa dulo ng panahon. Sa inyo na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoong Kristo, sumainyo nawa ang kapayapaan ng Diyos Ama at ang patuloy na pakikipisan ng Diyos Espiritu. Amen. We found the Lord.